Magandang araw! Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay patungkol sa alamat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng alamat? Pag sinabi nating alamat, ito ay isang uri ng kwentong bayan na naglalahad ng pinagmula ng isang bagay, lugar, halaman, hayop o pangyayari sa kapaligiran. Karaniwan itong hango sa imahinasyon at paniniwala ng mga tao noong unang panahon at ipinaliliwanag sa paraang may halong hiwaga, kababalaghan at mga aral. Mayroon tayong mga katangian ng alamat. Una ay nagpapaliwanag ng pinagmulan. Isa sa halimbawa nito ay kung paano nagsimula ang isang bundok, lawa o kaya ay prutas. Meron din tayong mga elementong kababalaghan. Ito ay madalas na may mahika, sumpa o kakaibang pangyayari. Sumunod ay nagbibigay aral. Itinuturo ang mabuting asal at nagbababala laban sa masasamang gawain. Sumunod ay bahagi ng tradisyon. Ipinapasa ito sa pamamagitan ng pasalitang paraan bago na isulat. Halimbawa ng mga alamat na popular dito sa bansang Pilipinas ay ang alamat ng pinya. Ipinaliliwanag kung bakit may maraming mata ang prutas na pinya. Sumunod ay ang alamat ng Bulkang Mayon. Ito ay kwento ng pag-ibig ni Nadaragang Magayon at Panganoron na nauwi sa pagkakabuo ng isang bulkan. Halina't ating sabay-sabay na basahin at pakinggan ang isa sa halimbawa ng alamat na pinamagatang Alamat ng Bayabas. Pagkatapos nating mabasa ito, ay agad naman nating itong susuriin. Alamat ng Bayabas. Noong unang panahon, may isang malupit na sultan na nagngangalang Barabas, na walang kinikilala kundi ang sariling kagustuhan. Isang araw, ipinakulong niya ang isang mangingisda at ang kanyang asawa nang walang dahilan. Habang sila'y nakakulong, ang kanilang anak ay inalagaan ng mga diwata sa gubat. Lumaki ang bata at naglakas loob na humarap kay Sultan Barabas upang hingin ng paglaya ng kanyang mga magulang. Ngunit, tinanggihan siya ng sultan. Sa galit, inagaw ng binatilyo ang korona ng sultan na tumakbo. Namatay ang sultan sa pagod habang hinahabol ang binatilyo. At sa kanyang libingan ay tumubo ang isang puno. Ang bunga nito na tinawag na bayabas. Ito ay may taglay na pait, asim tulad ng ugali ni Sultan Barabas. Dako tayo ngayon sa pagsusuri ng makakalagang elemento mula sa binasa nating alamat. Una ay ang tauhan. Ang mga tauhan sa alamat na ating nabasa o napakinggan ay si Sultan Barabas. Isa siyang malupit, makasarili at walang malasakit na pinuno. Ikalawa ay mag-asawang mangingisda. Sila ang mga biktima ng kalupitan ng sultan. Sumunod ay ang anak ng mangingisda. Siya ay matapang, may pagmamahal sa magulang at lumaban sa kawalang katarungan. Ikaapat ay ang diwata. Tumutulong magpalaki sa bata upang mailigtas sa mga magulang. Ang tagpuan mula sa binasa nating alamat ay sa kaharian na pinamumunuan ni Sultan Barabas. Gubat kung saan inalagaan ng diwata ang bata. Libingan ng sultan kung saan tumubo ang puno ng bayabas. Ikatlo ay ang banghay at tunggalian. Sa banghay ay meron tayong tinatawag na simula, gitna, kasukdulan, wakas, tunggalian. Unahin natin na bigyan ng simula mula doon sa alamat na pinamagatang Alamat ng Bayabas. Ang simula ay ang kalupitan ni Sultan Barabas at ang pagpapakulong ng mag-asawang mangingisda. Ang gitna ay inalagaan ng diwata ang bata. Paglaki niya ay hinarap ng sultan
upang ipaglaban ang magulang. Kasukdulan ay ang pagtanggi ng sultan at pag-agaw ng bata sa korona. Wakas ay ang pagkamatay ng sultan at pagtubo ng puno ng bayabas na simbolo ng kanyang ugali. Sumunod ay tunggalian. Ito ay tao laban sa tao, sapagkat laban sa Sultan Barabas at tao laban sa kapangyarihan. Dako tayo ngayon sa mahahalagang kaisipan. Kapag sinabi nating kaisipan ay ito ay ang kalupitan at pagmamalabis sa kapangyarihan na may masamang kahihinatnan. Ito ay mula pa rin sa binasa nating alamat ng bayabas. Ikalawa ay ang pananaw. Ang alamat ay nagbibigay babala na walang pinunong tumatagal kung makasarili at siya ay marahas. Ikatlo ay ang moral. Kailangang maging makatarungan at mapagkumbaba ang namumuno. Sumunod ay katangian ng tao. Tulad ng anak ng mangingisda, dapat nating ipaglaban ng tama at huwag matakot sa mga mapang-abuso. Karanasan. Maaring iugnay ito sa karanasan ng mga tao sa lipunan na nakararanas ng kawalang katarungan mula sa mga makapangyarihan. Dako tayo ngayon sa tekstong expository description. Ang teksto ay may deskripsyon ng pangunahing tauhan, si Sultan Barabas na inilalarawan bilang malupit at makasarili. Sa huli, iniuugnay ang katangian ng prutas, gaya ng bayabas. Ang bayabas mula sa alamat ay mapait at maasim bilang representasyon ng ugali ng sultan. Gumagamit ng paglalarawan upang ipaliwanag ang pinagmula ng isang bagay gaya ng bayabas, kaya ito'y maituturing na expository sa anyong deskriptibo. Dako tayo ngayon sa pag-uugnay ng mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa ng tekstong estereotipo. Mula pa rin sa alamat ng bayabas, ang bayabas na makikita natin sa larawan ay bilang biswal na maituturing na sumisimbolo sa pait at asim na pag-uugali ng isang pinunong tiwali. Sumunod ay ang larawan ni Sultan Barabas. Siya ay malupit na pinuno. Mas maiuugnay ang stereotipo ng isang lider na mapang-abuso at nagbubunga ng kapahamakan. Sumunod ay sa pag-unawa ng stereotipo. Ipinapakita na may kaugnayan ng panlabas na anyo ng bagay o prutas sa panloob na ugali ng tao, gaya ni Sultan Barabas. Hanggang dito na lamang ang ating aralin sa Filipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Hanggang sa muli!